Cholin POV. Galit kayo sa akin dahil sa ginawa ko. So what? I was only getting what was mine. Total ako naman ang original na asawa. Kung wala sana yung Tisha na yun, ako pa rin ang mahal ni Sander. Chloe would play a big part. Para maisakatuparan ko ang balak ko. Malapit siya kay Tisha. At alam kong hindi naman gugustuhing masaktan ni Tisha si Chloe. Ang bait niya, di ba? Kaya dapat na siyang kunin ni Lord. Umuwi na muna ako sa bahay namin. Sinalubong ako ni Mommy, na malamang ay magdadrama na naman sa akin. Kaya gusto kong laging nasa malayo, para naiiwasan ko ang mga ganitong sitwasyon. All my life, hindi ko naramdaman na mahal nila ako. It had always been her. Sa kabila ng accomplishments ko mula noong bata ako, baliwala pa rin ako sa kanila. Kaya nga sana siya na lang ang nandito at hindi na ako. Anak, kumusta ka? Nasaan na ang apo ko? Akala ko ba sa wakas ay ipakikilala mo na siya sa amin ng daddy mo? Tanong rin ni Mommy. Hindi pa siya komportableng kasama ako. But hopefully soon. Iniwan mo kasi siya, anak. Kung sana'y hindi mo ginawa yun noon. Stop it, Mom. Hindi niyo na kailangan pang ulit-ulitin sa akin yan. Saka anong karapatan niyong pagsabihan ako tungkol sa pagiging ina? Kayo nga ni minsan hindi kayo naging ina sa akin. I was so shocked when Dad slapped me on the face. Narinig niya pala ang lahat ng sinabi ko kay Mommy. How dare you talk to your mother that way? Isa pa siya. Kahit kailan hindi ko naramdaman na may pamilya ako. Bakit, Dad? Hindi ba totoo? You never treated me like family. Lagi na lang siya. Sana nga ako na lang ang nawala at hindi siya. Alam mong hindi totoo yan. Ibinigay namin sa iyo ang lahat ng gusto mo, Cholin. Dad explained. But not your attention and definitely not your love. Anak, nagkakamali ka. Mahal ka namin ng mommy mo. No, Dad. Hindi niyo ako kailanman minahal. It was always about Emo's sister. Pero nasaan siya? Baka nga patay na ang paborito niyong anak, Huwag mong sabihin yan. Huwag mong idamay ang kapatid mo. Kung galit ka man sa amin ng daddy mo. Sabi naman ni Mommy. Bakit hindi? Siya ang dahilan. Kung bakit hindi niyo ako magawang mahalin. And for that, I hate her. Hindi ko na pinakinggan ang sunod nilang sinabi. I hurriedly ran to Emma's room. And let Emma with tears flow na kanina ko pa pinipigilan. How I wish I could turn back time. Pero wala na rin naman akong magagawa. Ang mababago ko na lang ay ang future ko namin ni Sander. He was the only person na nagmahal sa akin. Kaya hindi ako papayag na mapunta siya kay Tisha. I dialed the number of Sander's house. Hoping he would be the one who'd answer Emma's call. Hello. It was Tisha. Kumusta ang mang-aagaw ng asawa? Cholin, hindi ako mang-aagaw. Wala akong inagaw sa'yo. So, anong ang tawag mo sa ginawa mong pagpapakasal kay Sander? Well, pwede ring hiram lang. Kasi soon ay babalik din siya sa akin. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, pero wag ka nang lalapit kay Chilo. Anong klase kang ina? Pati anak mo nagagawa mong idamay sa mga kalokohan mo. At ikaw, mabait. Santa? Ang totoo. You're a gold digger na nagpapanggap, sagot ko. Hindi ako nagpapanggap. Ulitin ko. Hindi ko kasalanan na minahal ako ng mga taong basta mo na lang tinalikuran. Ginagalit talaga ako ng impostorang to, Shut up. Humanda ka. Dahil hindi mo magugustuhan ang mga susunod na mangyayari. Banta ko sa kanya. Hindi ako takot sa iyo, Cholin. Subukan mo lang saktan ulit si Chloe. Tatalupan kitang impakta ka. Abat matapang pala talaga siya. Sa ganda kong ito. Ikaw ang dapat mag-ingat. Dahil baka hindi masilayan ng anak mo ang mundong ito. Subukan mo lang, Cholin. Stop this, Cholin. Just go to hell.
Subukan mo lang saktan ng asawa ko. Hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Sigaw ni Sander. Bago niya ako binagsakan ng telepono. I hate them all. Magsama-sama silang lahat. Kung hindi man mapasa akin si Sander, sisiguraduhin ko pa rin na hindi sila magiging masaya ni Tisha. I suddenly heard a knock on my door. Anak, ang mommy to. Can we talk? Just leave me alone. Pero hindi niya ako pinakinggan. At pumasok pa rin siya sa kwarto ko. Bakit ka ba nagkakaganyan, anak? Matagal na akong ganito. Ngayon niyo lang napansin. Anak naman. Alam mong hindi totoo yan. Mabait kang bata. Ako, mabait. You must be mistaken, Mom. Si Maureen ang mabait at hindi ako. Look. Kung may pagkukulang man kami ng daddy mo sa'yo, forgive us. Alam mong hindi madali ang pinagdaanan namin sa paghahanap sa kapatid mo. She said as she started crying. Ipagpatuloy niyo na lang ang paghahanap niyo sa isa niyo pang anak. As for me, just leave me alone. Pagod ako at gusto ko nang magpahinga. Wala nang nagawa si mommy, kundi lumabas ng kwarto ko. Bakit ngayon lang sila lumalapit sa akin? Ngayong hindi ko na sila kailangan. Si Sander na lang ang kailangan ko. May naisip na akong paraan para paghiwalayin sila ni Tisha. Kakayanin kaya ni Sander kapag nawala si Chloe dahil kay Tisha. At sa babaeng yun naman, maaatim niya kayang maghiwalay ang mag-ama dahil sa kanya. Sander POV. Galing ako sa home office ko dahil may inasikaso akong proposal from a new client. After that, naisip kong tingnan kung anong ginagawa ni Tisha at Chloe. I saw my daughter sleeping soundly in her room. Pero hindi niya kasama si Tisha. Baka nasa kwarto na namin siya. Hindi pa ako nakapapasok sa kwarto ay nadinig ko na agad ang pagsigaw niya. Mukhang si Cholin ang kausap niya sa phone. Kaya kinuha ko na agad yun sa kanya. Stop this, Cholin. Just go to hell. Subukan mo lang saktan ng asawa ko. Hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Galit kong ibinaba ang tawag tapos niyakap ko si Tisha. I'm sorry, hon. Kung ano man ang sinabi niya sa'yo, just don't mind her. Hindi ako takot sa kanya. Basta siguraduhin niyang di na siya lalapit kay Chloe ulit. Hindi na niya magagawa pa yon, hon. But you have to promise me. Huwag ka nang makikipag-usap o makikipagkita sa kanya. Hindi natin alam ang tumatakbo sa isip niya. Siya naman ang tumawag. Paano mo nagawang mahalin siya dati, hon? Hindi naman siya ganyan dati. Is it because of me? Baka kaya siya nagkakaganoon. Wala kang kasalanan, hon. At saka may sarili siyang isip. Siya naman ang unang lumayo. Pero kung wala ako dito, baka pwede pa kayong magkaayos. Bago ka pa dumating. Hindi ko na siya mahal. Paano ko magagawang mahalin ang taong tumalikod sa amin ng anak ko? Kung sana'y kahit si Chloe man lang ay tinanggap niya noon, baka sakali. Hon, ang mahalaga ay ang ngayon. Ikaw ang mahal ko, kayo ng anak natin. You are my life now, my happiness. And promise I will protect you no matter what. And Chloe, dugtong niya. Talagang bindi niya nakalilimutan si Chloe. Mumiti ako. I will protect you, our baby, and Chloe. Thank you, honey. Promise. I will also do everything for you and Chloe. I love you. I love you, too. I then kissed her on the lips. Kahit buntis siya, ang ganda-ganda pa rin niya. At kahit anong pigil ko, nag-iinit na naman ang pakiramdam ko. Hindi naman ako ganito dati sa ibang babae, sa kanya lang. Honey, don't tell me gusto mo na naman. Nahihiyang tanong ng maganda kong asawa. Pwede ba? Alexander, tigilan mo ako, ha? Sige na, honey, please. Hinalikan ko ulit siya sa labi. Hanggang pababa sa lig niya. Okay, hon. Pero wait lang. Bitiwan mo muna ako, malambing na sabi niya. Binitiwan ko naman siya. Pero tumakbo siya palabas ng room namin.
Sinundan ko siya as she was headed toward Chloe's room. Baby, can mommy stay here with you? Patawa niyang tanong sa kagigising lang na bata. Yes, mommy. Pati po ikaw, daddy. Ano, daddy? You want to stay here, too? Tisha teased. Tumabi ako sa kanila. Ikaw, mommy ha? Ang daya mo. Bakit po madaya si mommy? Kasi kanina, daddy was about to kiss mommy. But too, hindi ko na natapos ang sinasabi ko. Dahil tinakpan na ni Tisha ang bibig ko. Don't mind daddy, baby. You want milk, anak? Napakamot na lang ako ng ulo. Yes, mommy. Gutom na po ako. Let's go, baby. Sa kanya binuhat si Chloe. At bumaba na kami sa kitchen. Mommy, how can the baby drink milk? Inasa loob po siya ng tummy mo. Ang kulit talaga ng anak ko. When mommy drinks milk, that's the time na nakainom din si baby. But grown-up's milk is different. Di ba po? Pwede ba yon kay baby? Yes, baby. Yung nutrients na galing sa milk ni mommy, yun naman ang nakukuha ni baby. And the doctor said it's good for the baby. Sagot ulit ni Tisha. Baka gusto mo rin ng milk, daddy. Kanina ka pa dyan, Sige lang, mommy. May iba akong gusto, Sabi ko sabay kindat sa kanya. Pinandilatan niya ako. Ano po yon, daddy? Juice, anak. Are you done, baby? Tanong ni Tisha sa bata. Yes, mommy. I'm sleepy again. Okay. Let's brush your teeth. Tapos tatabihan ka ni mommy matulog. Ihe. Tabi kami ni mommy matulog. Dad, gusto mo rin ba tumabi sa amin? Ang bait talaga ng anak ko. Kung okay lang kay mommy mo. Baby. Is that okay, mommy? Baling ni Chloe sa kanya. Sure, baby. Umakyat na kami. Pagkatapos mag-toothbrush ni Chloe. Behave, daddy. May bata. Bulong sa akin ng asawa ko. Yes, mommy. Niyakap ko siya at hinalikan. Natulog kaming magkatabi. Habang nasa gitna namin si Chloe. The next day, dumating na si Aunt Marga from Cebu. Marami siyang dalang pasalubong para sa anak ko at kay Tisha. Hindi ko na muna pinapasok si Chloe sa school. Hanggat di pa sigurado kung sino ang nagkulong sa kanya sa locker. May hinala akong si Cholin ngayon. Pero hindi ko matanggap na kaya niyang gawin yon sa sarili niyang anak. I heard what happened, Sander. Sigurado ba kayong si Cholin ang may gawa noon? Tanong ni ate. Magkaibigan pa rin naman kasi sila kahit papaano. We're not sure, 8. Sana nga hindi siya. Dahil baka kung ano ang magawa ko sa kanya. She must be out of her mind kung nagawa niya yun. She even called Tisha and threatened her. Oh, Anghua. What is happening to her? Nakakatakot na siya. Natatakot ako para sa mag-iina ko. At natatakot ako sa pwedeng magawa ko sa kanya. Siguraduhin mo lang na hindi siya makalalapit kina Tisha at Chloe. Wala kang ibang dapat gawin, Sander. I'll make sure of that, 8. Pero hindi ko maipapangakong magiging okay pa kami. Pag napatunayang kagagawa niya ang nangyari sa bata, I'd put her in jail kung kinakailangan. Sumusobra na kasi siya sa panggugulo sa pamilya ko. Hindi ako makapapayag na sirain niya ang masayang buhay namin ni Chloe sa piling ni Tisha. I want a peaceful life para sa pamilya ko. And I would do everything to keep them safe. Tisha POV. Naiinis ako dahil kahit hindi ako takot kay Cholin, naapektuhan pa rin niya ang buhay namin. Chloe had to quit regular school. At si Teacher Jen na lang ang pumupunta sa kanya to homeschool her. Mabuti at hindi mahirap paliwanagan si Chloe. Baby, Mommy's sorry you have to study at home. It's not your fault, Mommy. Sagot niya, pero ang lungkot naman ng mukha niya. Pansamantala lang naman to, baby. Promise, babalik ka ulit sa school. It's okay, Mom.
Daddy said worrying's not good for you and the baby. Ang bait niya talaga. Buti na lang di siya nagmana sa ina niya. Get ready na, baby. Parating na si Teacher Jenmo. Anong gusto mong pasalubong? Aalis kasi kami ni Ate Marga. Magbobonding daw kami. I want ice cream, Mommy. Sige. Bibili si Mommy mamaya, okay? Yay. I love you, Mom and baby. Tuwang-tuwa niya akong niyakap. I want a hug, too. Don't you love Tita? Sabi ni Ate Marga. I love you too, Tita. Niyakap niya ang tita niya at hinalikan. Ipinagbilin ko na si Chlo sa yaya niya. At umalis na kami ni ate. Panatag ako kasi nasa bahay din naman si Mommy Sandra. Kami naman ay may kasamang bodyguard. Ang daming pinagbibiling damit ni ate para sa akin. Sila na talaga ang mayaman. Masaya rin pala siyang kasama dahil ang daldal niya. Yan, sis. Naku. These dresses will look perfect on you. Lalong mai-in-love sa iyo si Sander. Sabi niya. Ang dami na nito, ate. Salamat talaga. Ano ka ba? We're family na. Nag-ikot-ikot pa kami pagkatapos. Bumili rin kami ng shoes. At kung ano-ano pa. Tapos napansin niya yata na pagod na ako. Okay ka lang ba, sis? Namumutla ka. Pinaupo niya muna ako sa isang bench. I'm fine, 8. Napagod lang siguro ako. I'm so sorry. Malalagot ako sa asawa mo nito. Just stay here. Bibili lang akong tubig. Bantayan mo siya. Bilhin niya sa bodyguard ko. Madami na kasing bitbit si Kuya Mike. Kaya nahiya siguro siyang magpabili pa ng tubig dito. Kuya Mike, ihatid mo na lang muna yan sa kotse para di ka mahirapan, sabi ko. Pero maam, hindi ko po kayo pwedeng iwan. Okay lang ako, kuya. Saglit ka lang naman at pabalik na rin si Ate Marga. Nagdalawang isip siya pero sumunod din naman. Patingin-tingin lang ako sa mga dumadaan nang bigla akong nahilo. And then everything went black. Marga POV. Kung kailan naman ako nagmamadali sa kapanatagalan. Ang haba ng pila, samantalang mineral water lang naman ang binibili ko. Nagmadali na lang akong balikan si Tisha pagkatapos. Pero pagdating ko sa pinag-iwanan ko sa kanya, wala na sila. Saan kaya nagpunta yon? Tumingin-tingin ako sa paligid dahil baka naglakad-lakad. Lang sila. Then I saw her bodyguard. Oy, kuya. Where's Tisha? Maam, inutusan niya po akong ihatid sa kotse ang mga pinamili niyo. Nandito lang po siya kanina. What? Iniwan mo siya? Nasaan na siya? Maam, nandito lang po siya kanina. Hanapin mo na, dali. Nag-init na ang ulo ko. Naisipan kong tawagan na lang si Tisha. Pero wala nga pala akong number niya. Kaya si Mami muna ang tinawagan ko. Hello, anak. Napatawag ka? Mom, may number po ba kayo ni Tisha? Bakit? Di ba magkasama kayo? Mami, basta. Meron ba kayong number niya? Wala, ibago yata ang number niya. Tawagan mo na lang ang kapatid mo. Oh, shoot. Patay ako nito kay Sander. Sige, Mom, salamat. Wala na akong choice dahil hindi rin siya mahanap ni Kuya Mike. I finally dialed Sander's number. Kahit alam kong hindi maganda ang magiging reaksyon niya sa balita ko. Hello, 8. Nakauwi na ba kayo? Hindi pa. Kasi ano? Pahingi naman ng number ng asawa mo. Double-8 what? What happened? Di ba magkasama kayo? Kasi medyo napagod siya kanina kaya bumili ako ng tubig for her. Ito namang bodyguard mong magaling. Iniwan siya at hinatid ang pinamili namin sa kotse. Pagbalik namin, wala na siya. Baka nag-ikot-ikot lang. At naman, hindi niyo siya dapat iniwang mag-isa. Alam mo naman ang sitwasyon namin. I know. I'm sorry, okay. Tawagan mo na lang kaya. Sige, pupunta rin ako dyan. Hanapin niyo na lang muna ulit.
Nasaan na kaya yon? Wala naman sanang masamang nangyari sa kanya. Naikot na yata namin ang buong mall. At nagpatulong na rin ako sa mga security guard nila, pero wala talaga. Ano, natawagan mo ba siya? Salubong ko kay Sander. Out of reach ang cellphone niya. Nagumpisa na talaga akong kabahan. Di ba ang sabi ko sa'yo bantayan mo siya? Sigaw niya sa bodyguard ni Tisha. Sorry, sir. Inutusan niya po kasi akong ihatid sa kotse ang mga ipinamili nila. Ayoko nga po sana pero mapilit po si Maam. Relax, Sander. Hindi naman niya ginusto ang nangyari. Relax, at paano ako magre-relax nawawala na ang asawa ko? Baka umuwi lang yon, nauna na sa bahay. Pilit ko siyang pinapakalma. Tumawag na ako kay mommy. Wala pa raw siya doon. Nag-report na rin kami sa pulis. Pero maghintay daw muna. Hanggat wala pang 24 hours na nawawala si Tisha. Umuwi na lang muna kami sa bahay. Wala naman kasing ibang magagawa pa kundi maghintay. Tinawagan na rin namin ang mga kakilala niya pero hindi raw nila nakita si Tisha. Pati na ang dating pinagtatrabahuhan niya ay napuntahan na rin namin. Pero wala rin siya doon. Buntis siya. Baka kung ano na ang mangyari sa kanya. Kasalanan ko to, Kung hindi ko na lang sana siya niyayang lumabas. Tita, you're back. Where's mommy? Salubong ni Chloe sa akin. Baby, doon ka na muna sa room mo ha? Pinasamahan ko siya sa yaya niya. Hindi ko kasi alam ang isasagot ko sa kanya. Lumipas na ang maghapon wala pero pa rin kaming balita kay Tisha. Nag-umpisa na ring maghanap ang mga pulis. Dahil may kinausap si Daddy na kilalang mga pulis. Hindi na namin makausap ng matino si Sander. Pati si Chloe nga ay nag-umpisa ng magtanong. Tita, where's mommy? Ayaw niyang kumain kahit anong pilit ng yaya niya. Baby, kay tita ka na lang muna ha? Habang wala si mommy. Yumiling si Chloe. I want mommy. Where is she? Nag-iiyak na ito. Chloe, may pinuntahan lang si mommy. Babalik din siya. I want to go where she is. Please, tita, puntahan po natin si mommy. Baby, hindi pwede, gabi na. Matulog ka na lang muna ha? Pero lalo siyang pumalahaw ng iyak. Kahit kay mommy, ayaw niya. Finally ay pumasok si Sander sa kwarto at binuhat si Chloe. Stop crying, baby. Nandito naman si Daddy. Babalik din si mommy, promise. Iniwan niya na ba tayo? Daddy, kagaya ng ginawa ni Mama Cholin noon. Ayaw niya na rin basakin. No, anak. May pinuntahan lang ang mommy mo. Babalik din siya. Call mommy, please, Daddy. Pagsusumamo niya sa ama niya. Baka tulog na si mommy ngayon. Di ba bawal sa kanila ni baby ang magpuyat? Sige, Daddy, wag na lang po. Ang bait niya talagang bata. Go drink your milk, baby. At matulog ka na tapos bukas nandito na si mommy. Promise, Daddy. Tanong niya kahit parang hirap sa loob niya. Promise, anak, sagot ni Sander sa bata. Iniwan ko muna silang mag-ama. Because I needed to do something. Tinawagan ko si Cholin. Dahil baka may kinalaman siya sa pagkawala ni Tisha. Hello, sister. Bakit napatawag ka? Gabi na, bungad ni Cholin. Where are you, Cholin? I'm at Abwa favorite hangout, Margs. Come join me. Mukhang nasa bar nga siya. Maingay. Alam mo ba kung nasan si Tisha? Natawa siya. Why would I care kung nasaan ang babaeng yun? She's missing, Cholin. Are you sure wala kang kinalaman dito? Really? I'm glad to hear that. Sana nga hindi na siya bumalik. Pero wala akong kinalaman dyan, Margs. Swear. Sana nga. Mahalaga sa akin ang pagkakaibigan natin, Cholin. At baka masayang lang yon. Kapag nalaman kong may kinalaman ka sa pagkawala ng asawa ng kapatid ko. Ibinaba ko na rin agad ang tawag. Kung walang kinalaman si Cholin, saan nagpunta si Tisha?